Noong bandang 1922, isang babaeng nagngangalang Molly Maggia ang nagsimulang magpakita ng malalang sintomas ng radiation poisoning. Sa simula, parang hindi naman ito seryoso. Nagsimula lang ito sa pagnanakit ng panga at sakit ng ngipin. Anong gagawin mo kapag masakit ang ngipin mo? Siyempre, pupunta ka ng dentista. Pero noong panahong iyon, ano sa tingin ninyo ang ginawa ng isang dentista na wala pang alam kung ano ang radiation poisoning? Ang solusyon nila, bunutin ang mga ngipin. At iyon ang ginawa nila. Binunot nila ang mga ngipin ni Molly. Dahil ang akala nila, isa lang itong abscess o infeksyon na kailangan tanggalin agad. Nang bunutin ng doktor ang ngipin niya, may sumamang buto. Hindi lang basta kapiraso. Unti-unting natanggal ang buong panga niya. Noong una, gumaan ang pakiramdam ni Molly pagkabunot ng mga ngipin niya. Kaya bumalik siya agad sa trabaho. Pero dahil may bukas na sugat sa kanyang gilagid mula sa pagbunot ng ngipin, mas lalong lumala ang sitwasyon. Pumasok ang lason sa kanyang mga ugat. Hindi man lang umabot ng 1 taon. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Enero o Pebrero, nang magsimula ang pananakit ng kanyang panga. Pagsapit ng Setyembre ng taon ding iyon, pumanaw siya dahil sa sobrang pagdurugo, dulot ng necrosis o ang pagkamatay ng kanyang mga tissue. Lahat tayo gustong magdinig. Gusto nating mapansin. Pero noong 1920s, may mga kababaihan na literal na nagliwanag sa dilim. Sila ang tinatawag na radium girls, mga factory workers na nagpipinta ng mga glow-in-the-dark na relo. Dahil sinabi sa kanila na safe ang pinturang ginagamit nila, ginawa nila itong pampaganda. Ginawa nila itong beauty product. Pinahid nila ang radium sa kanilang mga kuko, ngipin, para kuminang, pagpasikat sa mga lalaki. Nagmukha silang mga anghel sa gabi, pero hindi nila alam ang pinapahid nila sa katawan nila ay hindi mahika. Ito ay kamatayan. Ang radiation ay unti-unting kumakain sa kanilang mga buto. Pakinggan niyo ang kwento ni Molly Maggia. Isang araw, pumunta siya sa isang dentista dahil sa sakit ng ngipin. Nang bunutin ng doktor ang ngipin niya, may sumamang buto. Hindi lang basta kapiraso. Unti-unting natanggal ang panga ni Molly habang buhay pa siya. At ang pinaka nakakakilabot, kung huhukayin mo pa ang bangkay nila ngayon, umiilaw pa rin ang mga buto nila sa ilalim ng lupa. Ito ang kwento ng The Radium Girls. Para maintindihan natin kung paano ito nangyari, kailangan natin pumasok sa loob ng pabrika noong 1920s. Trabaho ng mga Radium Girls ay simple lang. Magpinta ng maliliit na numero sa mga relo para umilaw ito sa dilim. Pero dahil sobrang liit ng mga numero, kailangan ay super fine o matulis ang dulo ng brush nila. Dito na pumasok ang utos ng mga boss na pumatay sa kanila. Ang utos ay 3 salita lang. Lip, dip, paint. Dilaan ng brush para tumulis, isawsaw sa radium paint, at magpinta. Gawin ito ng paulit-ulit. Daan-daang beses sa isang araw. Sa bawat lip, lumulunok sila ng kaunting radium. Sa bawat araw, naiipon ng lason sa katawan nila. Nagtanong ba sila kung safe ito? Oo. Pero ang sagot sa kanila ng kumpanya, ligtas iyan. Naniwala sila. Bata pa sila at malaki ang tiwala nila sa mga doktor at siyentipiko ng kumpanya. Hindi nila alam, habang pinayayaman nila ang mga boss nila, pinapatay naman sila ng trabaho nila. Ano ba talaga ang radium at bakit ito mapanganib? Noong 1920s, ang radium ay ginagamit na pintura sa mga relo para umilaw ito sa dilim. Pero ang hindi alam ng mga babaeng ito, ang radium ay hindi ordinaryong pintura. Ito ay isang radioactive element. Ibig sabihin, naglalabas ito ng energy na kayang tumagos sa laman at sumira ng mga selula. Ang nakakatakot sa radium, kapag pumasok ito sa katawan ng tao, niloloko nito ang ating sistema. Inaakala ng katawan na calcium ito. Sa halip na ilabas bilang dumi, sinisipsip ito ng ating mga buto. Doon ito naninirahan at doon ito nagsisimulang manira. Imagine ninyo ito. Ang lason ay hindi nasa tiyan nila. Ang lason ay naging parte na ng kalansay nila. Ang radiation ay dahan-dahang kumakain sa kanilang mga buto mula sa loob. Pinubulok nito ang jaw o panga, ang ngipin at ang bungo habang gising at buhay na buhay ang mga biktima. Ang tawag dito ay radium jaw. Isang sakit kung saan ang mga buto ay nagiging malambot at natutunaw. Dahil sinabihan silang safe ang radium, hindi sila natakot. Sa katunayan, inisipan nila na isa itong magic potion. Tuwing gabi,
Bago sila pumunta sa mga party o makipag-date, inuuwi nila ang glow-in-the-dark na pintura. Ginawa nila itong makeup. Pinapahiran nila ang kanilang mga kuko. At ang pinakasikat, pinapahiran nila ang kanilang mga ngipin. Bakit? Para magpa-impress ng mga lalaki. Isipin nyo ang itsura. Sa gitna ng madilim na dance floor, kapag ngumiti sila, umiilaw ang bibig nila. Para silang mga diwata o anghel na bumababa sa lupa. Sikat na sikat sila. Ang tawag sa kanila sa dyaryo ay ghost girls dahil sa alikabok ng radio kumakapit sa damit at buhok nila. Pero ang hindi nila alam, ang liwanag na iyon ay nuclear radiation na direktang pumapasok sa kanilang gums at buto. Ang ngiting nagliliwanag na kanilang ipinagmamalaki ay siya ring dahilan kung bakit matatanggal ang kanilang panga. Ang mga lalaking nagtatrabaho sa USRC ay nagsusuot ng mga lead apron para protektahan ang kanilang mga sarili mula sa radiation dahil alam nilang naiipon ito sa katawan. Pero ang mga radium girls, wala silang kahit anong proteksyon. Sa katunayan, hinihimok pa nga silang dilaan ang dulo ng kanilang mga brush para maging matulis ito at mas maging detalyado ang kanilang pagpipinta. Ang katwiran ng kumpanya, ang mga lalaking engineer daw ay umahawak ng malalaking bulto ng raw material, habang ang mga babae naman ay may kaunting halaga lang ng radium ang nahahawakan bawat sandali. Araw-araw noong panahon ng digmaan at sa loob ng maraming taon pagkatapos nito, pininturahan ng mga babaeng ito ang mga orasan para sa militar at sibilyan. Dinidilaan nila ang mga brush at hinahawakan ng mga garapon ng radium tincture na para bang ordinaryong pintura lang. Siyempre, kumakapit ang pinturang ito sa kanilang balat at damit. Kaya naman nagliliwanag sila pag uwi sa bahay. Para sa mga babae, nakakatuwa ito. Naniwala sila sa kanilang mga supervisor na ligtas ang ginagawa nila. Ang ilang mga radium girls ay nagsusuot pa ng kanilang pinakamagandang ball gown sa trabaho tuwing Biyernes para magliwanag sila sa sayawan sa weekend. Pinipinturahan nila ang kanilang mga kuko ng radium. Nilalagyan nila ang kanilang buhok at maging ang kanilang mga ngipin para magkaroon ng pop ang kanilang mga halik. Sa loob ng ilang taon, masaya at malaki ang sahod sa planta. Kaya naman pati ang kanilang mga kapatid, pamangkin at hipag ay niyaya na rin nila magtrabaho doon. Noong 1920, nasa 300 kababaihan ang nagtatrabaho sa USRC. Noong Enero 1922, nagsimulang sumakit ang ngipin ni Molly Maggia. Sabi ng dentista, kailangan bunutin ang kanyang bagang. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya para ipabunot ang katabing ngipin nito. Hindi gumaling ang mga sugat. Sa halip, nagsama ang mga ito at nagsimulang maglabas ng dugo at nana sa loob ng kanyang bibig. Marami pang ngipin ang kailangan bunutin. Pagkatapos nun, pagdating ng Mayo, inakala ng dentista na kailangan na ni Molly ng operasyon para matanggal ang isang mabilis na lumalaking abscess sa kanyang panga. Nang hiwain niya ang gilagid, hindi maganda ang itsura ng buto. Masyado itong kulay abo at parang abo ng sigarilyo. Nang dahan-dahan itong pindutin ng dentista gamit ang kanyang daliri, laking gulat at kilabot niya. Nang madurog ang buong buto sa ilalim ng kanyang daliri, imbis na bukol ang matanggal, ang buong kaliwang panga ni Molly ang nadukot niya gamit lang ang kanyang mga daliri. Hindi nila alam, butas-butas na ang mga bone cells ni Molly dahil sa radium at naubos na ang calcium nito. Para itong isang maliit na machine gun na pinara-piraso ang collagen sa loob ng buto hanggang sa maging tila mga patpat na lang ito na madaling mabali. Noong summer na iyon, natanggal na ang buong panga ni Molly, kasunod ang ilang bahagi ng kanyang loob na tenga. Noong Setyembre 1922, walang buwan matapos unang sumakit ang kanyang ngipin, pumanaw si Molly Maggia. Ang mga tumor ay pumutok sa kanyang jugular vein at bumaha ang dugo sa kanyang lalamunan. Nalunod siya sa sarili niyang dugo habang nakahiga sa kama. Hindi lang si Molly ang nakaranas nito. Ang radium ay madaling pumapasok sa gilagid at sa dugo. Kasabay ng pagkakasakit ni Molly, sari-saring kakaibang sintomas na rin ang lumalabas sa iba pang mga babae sa shop. Ang isa ay tuluyang nadurog ang vertebrae o gulugod. Ang ginawa ng radiation sa panga ni Molly ay ginawa rin sa kanyang likod. Ang iba naman ay nagkaroon ng skin cancer, katarata, throat cancer, at iba pang senyales ng long-term radiation exposure, gaya ng pagkalagas ng buhok at pagkawala ng mga ngipin. Noong panahong iyon, kahit alam nilang delikado ang radium, wala pang nakakaalam tungkol sa radiation sickness. Ang pagkamatay ni Molly ay binintang sa kanyang syphilis. Isang bagay na tuwang-tuwang ginamit ng kumpanya para siraan ang mga babae nang magsimula na ang mga demanda at akusasyon laban sa kanila.
Nagsimula ng dagsain ng mga akusasyon mula sa mga Radium Girls ang kumpanya. Noon pa man, bago pa magsimula ang operasyon ng USRC, nagpakomisyon na ang presidente ng kumpanya ng mga safety study tungkol sa nagliliwanag na putik na ito at nakumbinsi siyang ligtas ito. Ngunit noong 1924, habang dose-dosena na sa mga Radium Girls ang nagkakasakit o binabawian ng buhay, isang independent study na hindi binayaran ng USRC ang nagpatunay na ang radioactive paint ay talagang mapanganib kapag naipasok sa katawan. Dahil sa galit sa maaaring maging epekto nito sa kanilang pera at reputasyon, ginawa ng USRC ang isang taktikang pamilyar tayo hanggang ngayon mula sa mga kumpanya ng sigarilyo at langis. Nagbayad sila para sa isa pang pag-aaral na ang tanging layunin ay mahanap ang gusto nilang resulta. Ang palabasin na ang paglunok ng radioactive paint ay mabuti pa nga sa kalusugan mo. Ngunit hindi nauubra ang panlilid lang na ito pagdating ng 1925. Nang simulan ni Harrison Martland ang sarili niyang pag-aaral. Si Martland, ang lalaking kalaunan, ay magpapakilala sa terminong punch drunk para ilarawan ang pinsala sa utak na natatamo ng mga boksingero sa utak. Una sa lahat, huling binuksan ni Martland ang kaso ni Molly Maggia. Noong panahong iyon, ang sanhi ng kamatayan ay tinatalaga lamang ng isang coroner's jury na binubuo ng mga ordinaryong tao at hindi ng mga eksperto. Dahil magulo ang sistemang ito sa larangan ng medisina, bilang medical officer ng Essex County, dinuwag ni Martland ang jury system at kumuha ng mga kompetenteng medical examiner. Kaya ng inaasahan, ang bangkay ni Molly ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng syphilis. Sa halip, malinaw na ang kanyang katawan ay winasak ng radiation. Parehong resulta ang lumabas sa iba pang mga Radium Girls na pumanaw at kalaunan, ang USRC ay tuluyang bumagsak dahil sa bigat ng mga gastusing medikal at mga kaso sa korte. Ang pagkilala sa katotohanan ay dambana na huli na para sa karamihan ng mga Radium Girls. Marami sa kanila ang pumanaw ng bata pa sa gitna ng matinding sakit at takot. Ang iba naman ay nabuhay ng maraming taon, bitbit ang mga marurupok na buto, bungi-bunging ngipin at iba't ibang uri ng kanser na maaaring dulot ng kanilang pagkakahantad sa radium noong sila ay teenager pa lamang. Matapos ang isang mahaba at masalimuot na laban sa korte, ang ilan sa mga babae ay nakatanggap ng kompensasyon, habang ang iba naman ay wala talagang nakuha at nagtutuloy ang takbo ng mundo. Si Mabel Williams mula sa Olympia, Washington, ang itinuturing na huling Radium Girl na nabuhay. Noong 2015, siya ay 104 na taong gulang na. Nagsimula siyang magtrabaho para sa USRC sa edad na 16. Ngunit hindi naging sayang ang kanilang sakripisyo. Ang pag-aaral ni Dr. Martland ay nakakuha ng atensyon sa mundo at noong 1930s, ilang mga research institute ang lumapit sa kanya para humingi ng payo kung paano ligtas na hahawakan ang mas mapanganib pang elemento gaya ng uranium at plutonium. Namatay si Molly at ang iba pang Radium Girls sa matinding sakit at agony. Pero ang kwento nila ay hindi natapos sa sementeryo. Dahil ang radium ay may half-life na 1,600 years, ibig sabihin, mananatili itong radioactive sa loob ng higit 1 milenyo. Kaya kung pupunta ka sa kanilang libingan ngayon, kung gagamit ka ng Geiger counter, sa ibabaw ng lupa kung saan sila nakahimlay, tutunog ito. At kung bubuksan mo ang kanilang mga kabaong, makikita mo ang isang nakakakilabot na himala. Ang kanilang mga buto ay umiilaw pa rin sa dilim. Ang mga glow na ginusto nila noong buhay pa sila ay naging sumpa na dadalhin nila hanggang sa kabilang buhay. Sila ang mga ghost girls, ang mga babaeng nagbayad ng kanilang buhay para sa isang beauty trend na pumatay sa kanila. Ito ang kwento ng The Radium Girls.